Umiingit ang lupa sa ilalim ng nagyeyelong mga bota. Sa malayo, isang tren militar ang huminto ng walang babala sa gitna ng kawalan. Ang katahimikan, na bahagya lamang nababasag ng hangin, ay mas nakakakilabot kaysa sa putok ng mga baril. Ito ay sa Ukraina, sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagitan ng mga burol na nababalutan ng niyebe, mga nayon na tinabunan ng putik at mga bukirin na walang laman, mga lalaking walang pangalan, ang ipinapadala sa harapan ng labanan nang hindi alam kung sila'y makakabalik pa. Ang mga utos ay nagmumula sa Moscow o Berlin, ngunit ipinatutupad sa mismong lugar sa mga landas na binuksan sa pagitan ng mga ilog at kapatagan. Walang likurang hanay, walang masisilungan. Bawat bahay ay maaaring maging trinsera. Bawat burol, isang target. Tinitingnan ng mga sibilyan ang pagdaan ng mga sundalo na may takot at pagtanggap. Ang ilan ay isinasama ng sapilitan, ang iba na may naglilibing ng anumang maaari bago tumakas. Hindi nagpapatawad ang taglamig at hindi rin ang mga labanan. Habang lumilipas ang mga araw, ang Ukraina ay hindi na nagiging isang linya ng labanan, kundi isang larangan kung saan lahat ay nawawasak. Anong lugar ang ginampanan ng lupang ito sa digmaan na bumago sa buong mundo? Sagupaan sa hangganan, ang unang mga oras sa Ilog Bug. Noong ika-22 ng Hunyo ng taong 1941, sa ganap na ika-4 ng madaling araw, nagsimula ang Operasyong Barbarossa. Tumawid ang mga dibisyon ng pangkat ng Hukbong Katimugan sa hangganan ng Aleman Sobyet sa kahabaan ng Ilog Bug. Ang rehiyon sa kanlurang bahagi ng Ukraina ay isa sa mga unang nakatanggap ng putok ng artilyeriya, pag-atake mula sa himpapawid at mga unit ng pagsalakay. Ang mga garison ng Sobyet ay nasa alerto, ngunit hindi agad tumugon. Walang pahintulot ang mga lokal na opisyal upang kumilos ng walang utos mula sa mataas na pamunuan. Sa unang 6 na oras, nakalusob ang mga Aleman ng hanggang 10 kilometro. Binasag ng mga unit na may mga pandigmaang sasakyan ang mga linya ng depensa na itinayo sa nakaraang dekada. Nasakop ang mga tulay bago pa man mapasabog. May ilang tropang Sobyet na nagtangkang pasabugin ang mga alternatibong tawiran, ngunit napigil sila ng mga mamamaril at mga pag-atake mula sa ere. Ang mga Aleman ay may Panzer III at 4 na tangke, tuloy-tuloy na suporta mula sa Luftwaffe at mga unit na may karanasang motorisado. Sa kabilang banda, karamihan sa mga sundalong Sobyet ay bagong recruit lamang. Marami sa kanila ang walang pagsasanay sa tunay na labanan. Mas mababa ang kakayahan ng kanilang sandata sa galaw at abot. Naputol ang mga linya ng komunikasyon dahil sa sabotahe o pambobomba. Sa ilang bahagi, ang mga tropa ay kumikilos na walang koneksyon sa mataas na pamunuan. Sa tawiran ng Sukal, isang batalyon ng Sobyet ang nanindigan sa loob ng halos 12 oras. Nagkukubli sila sa mga posisyong itinayo sa paligid ng isang dating konkretong kuta. Bahagyang pinoprotektahan sila ng lupain laban sa direktang putok. Gayunman, wala silang mga karagdagang puwersa. Nakatuon ang walang tigil na putok ng artilyeriya ng Aleman sa kanila. Pagsapit ng gabi, iilan na lamang, halos 10, ang natitirang buhay na tagapagtanggol. Ang iba ay napatay o nabihag. Mas sa timog, sa bahagi ng Podvolokisk, nalampasan ang mga depensa sa loob ng 2 oras. Tinamaan ng isang pagsabog ang kumander ng lokal na unit. Gumuho ang pagtutol. Ang mga natitirang tropa ay nagkawatak-watak patungong silangan. Ang ilan ay nagtangkang muling buuin ang hanay sa pangalawang linya ng depensa, 30 kilometro pa, ngunit nasalubong sila ng mga motorisadong unit ng Aleman. Hindi naging epektibo ang paglahok ng abiasyon ng Sobyet. Ang mga paliparan na pinakamalapit ay agad na inatake sa unang bugso ng himpapawid. Maraming eroplano ang nawasak habang nakaparada pa. Walang malinaw na koordinado o utos na natanggap ang mga piloto ukol sa mga target. Nawalan ng kakayahan ang hukbong panghimpapawid. Kaunti lamang ang mga tangkang kontraopensiba. Sa isang bahagi lamang, isang bateryang panlaban sa tangke ang nakasira ng 2 sasakyang pandigma ng kalaban. Gayunpaman, natuntun sila ng malayuang artilyeriya.
at agad na pinulbo sa loob ng ilang minuto. Hindi magkakaugnay ang naging tugon ng Sobyet. Kumikilos ang bawat kumander batay sa limitadong impormasyon at walang katiyakang tulong. Mabilis na dumami ang mga nasawi. Hindi na mailikas ang mga sugatan. Madaling target ang mga ambulansya. Marami ang tinulungan ng kanilang mga kasama gamit ang pansamantalang benda. May 3 na namatay sa kawalan ng lunas. Ang mga pinakamalapit na unit medical ay hindi na makayanan ang dami. Sa harapan ng labanan, nag-ipon ang mga bangkay na naghihintay ng libing o pag-aalis. Ang layunin ng Aleman ay makalusob patungong Lviv sa loob ng 5 araw. Kailangang wasakin o buwagin ang mga puwersang nakatalaga sa kanlurang bahagi ng Ukraina bago iyon. Sa unang 24 na oras, bumagsak ang hanay sa maraming bahagi. Nagsasapawan ang mga ulat ng pag-urong at magkasalungat na utos. Nagsimula ng umatras ng walang koordinasyon ang mga tropang Sobyet. Pagsapit ng madaling araw ng ika-23 ng Hunyo, tumawid na sa maraming bahagi ng Ilog Bug ang mga unit ng Aleman. Hindi na umiiral bilang tuloy-tuloy na linya ang mga posisyong depensibong Sobyet sa bahaging iyon. Patungo na sa loob ng bansa ang kalaban. Hindi na hadlang ang hangganan. Isa na lamang itong linyang nalampasan. Ang bulsa sa Uman, pagkakulong at paglipol sa puso ng Ukraina. Noong ika-5 ng Agosto ng taong 1941 sa malalawak na kapatagan sa pagitan ng mga ilog Bug Meridional at Dnieper, nagtagumpay ang mga unit ng Aleman na palibutan ang mahigit sa 100,000 sundalo ng hukbong pula sa rehiyon ng Uman. Ang mga puwersa mula sa ika-6 na hukbo at unang pangkat panzer ay nagtagpo mula sa Hilaga at Timog na nakulong ang ika-6 at ika-12 hukbo ng Sobyet na kalakhan ay binubuo ng mga bagong recruit mula sa gitna at silangang bahagi ng Ukraina. Ang mga araw bago maisara ang perimetro ay napuno ng magulo at walang kaayusang pag-urong ng mga tagapagtanggol. Ang mga utos mula sa mataas na tanggapan na panatilihin ang mga posisyon kahit walang sapat na suporta ay nagdulot ng pagkakawatak-watak sa loob. Hindi kinaya ng mga pansamantalang linya ang tuloy-tuloy na pagsulong ng kalabang may mga sasakyang pandigma. Ang mga kolum na nagtangkang magbuo muli ng hanay ay binumba mula sa himpapawid ng Luftwaffe na may ganap na kontrol sa ere. Napuno ng mga sirang sasakyan, iniwang kabayo, sirang kagamitan at mga bangkay ng mga mandirigmang tinamaan habang tumatakas ang mga kalsada. Nang maisakatuparan ang pagkubkob, sinimulan ng mga mananakop ang sistematikong pagbawas sa panloob na paglaban. Ang mga puwersang Sobyet na walang komunikasyon, ubos na ang mga supply at walang koneksyon sa mataas na pamunuan ay kumikilos ng hiwa-hiwalay. Bawat unit ay nagsisikap na ipagtanggol ang sariling lugar nang walang kabatiran sa kabuuang sitwasyon. Ang mga unit ng impanterya ay kulang sa kagamitan. Marami sa mga sundalo ay ilang linggo pa lamang mula ng isama, halos walang pagsasanay at karanasan. Sa ilang kaso, mga lumang ripleng Mosin Nagant na may limitadong bala ang gamit. Hindi sapat ang mga automatikong sandata laban sa lakas ng kalabang may mabibigat na putok. Gumamit ang kaaway ng kombinasyon ng walang humpay na pambobomba at mabilis ang pag-atake. Ang mga posisyong lantad at walang proteksyong laban sa himpapawid ay madaling pinapasok ng mga tangking panzer. Sa mga kagubatang malapit, ang mga pananambang ay tinatapos gamit ang mga flamethrower o pampasabog na may apoy. Ang mga bukas na bukirin ay naging mga bitag ng kamatayan. Ang putok mula sa iba't ibang direksyon ay pumigil sa anumang sabayang pag-atras. Pinalala ng init ng tag-init ang paghihirap dahil sa kawalan ng tubig, napipilitan silang uminom mula sa maruruming kubang tubig. Mabilis na nahahawa ang mga sugat. Walang mga pansamantalang ospital. Ang iilang medikong natitira ay tumatanggap ng 12 ng pasyente gamit ang mga payak na kasangkapan at walang supply. Ang mga stretcher ay ginagawa mula sa kumot, pinto o sanga. Ang mga sugatan ay buhat-buhat o inilalagay sa mga kariton. Noong ika-8 ng Agosto, naganap ang isang malawakang tangkang pagtakas patungong silangan. Iba't ibang mga rehimento ang nagtangkang buksan ang daan patungong Dnieper.
Ngunit dahil sa maputik na lupa at mabilis na tugon ng mga puwersang Aleman, hindi nakasulong ang pag-atake. Nagkawatak-watak ang mga puwersa ng hukbong pula sa gitna ng putok ng mortar at mga machine gun na nakapwesto sa mga burol malapit. Sa kaguluhan, maraming sundalo ang naiwang nag-iisa o nahulog sa mga ilog. Ayon sa ulat ng mataas na pamunuan ng kalaban, mahigit sa 20,000 ang napatay o nabihag sa araw na iyon. Gumamit ng mga malaking tagapagsalita upang hilingin ang pagsuko. Ilang opisyal ng Sobyet ang nag-utos na ipagpatuloy ang laban. Ang iba namay sa harap ng ganap na pagbagsak ay pinayagan ang kanilang mga tauhan na magsubukang tumakas ng paunti-unti. Naglaho ang pagkakaisa. Ang mga mandirigmang gutom at uhaw ay lumisan sa kanilang mga posisyon upang maghanap ng pagkain sa mga bukid o sa mga guho. Walang masisilungan. Ang mga karatignayon ay wala ng tao o nasa ilalim na ng kontrol ng mga Aleman. Kumikilos ng mabilis ang pangkat panser. Ang kanilang tungkulin ay lipulin ang anumang natitirang paglaban at magpatuloy patungong silangan. Hindi sila humihinto upang kumpirmahin ang teritoryo. Binubura ng mga unit na mekanisado ang lahat sa daraanan at iniiwan ang kontrol ng lugar sa mga unit ng impanterya. Ang mga nabihag ay pinagsasama-sama at ipinadadala sa likurang hanay sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Marami sa kanila ay pinilit maglakad ng ilang araw nang walang pagkain ni tubig patungo sa mga pansamantalang kampo sa kanluran. Kabilang sa mga napalibutan ang malaking bilang ng mga Ukranyano na napilitang sumama sa puwersang Sobyet. Ang ilan ay lumaban hanggang sa huli. Ang iba na may sumuko sa unang pagkakataong makakaya. Walang iisang pamunuan. Ang bawat unit ay kumikilos batay sa lokal na pasya. May mga komandante na pinatay dahil tumangging magpatuloy. Ang iba na may nawala matapos mawalan ng ugnayan sa iba pang puwersa. Malalaki ang bilang ng operasyong ito. Ayon sa mga tantya matapos ang pangyayari, mahigit sa 100,000 kaswalti ang naitala, kabilang ang mga patay, bihag at nawawala. Malaki ang naging epekto nito sa estratehiya. Bumilis ang pag-atras ng hukbong pula. Ang mga rehiyon gaya ng Kirovogrado at Kryvyi ay naiwan ng walang depensa. Narating ng mga puwersa ng eksenang kapangyarihan ang Dnieper nang hindi kinailangang harapin ang matatag na depensa sa loob ng maraming linggo. Nanatiling kita sa lupa ang mga bakas ng labanan sa loob ng maraming buwan. Ang mga trinserang hinukay sa pagmamadali ay nanatiling bukas. Ang mga taniman ay naging mga larangan ng pagkawasak. Mga sirang sasakyan, sandata, damit at mga personal na gamit ay unti-unting kinakalawang sa ilalim ng araw. Sa ilang bahagi, ang mga bangkay ay hindi inilibing hanggang makalipas ang mahabang panahon. Dinadala ng ulan ang mga piraso ng laman, bala at buto patungo sa mga pangunahing landas. Hindi gaanong kita ang epekto sa tao, ngunit mas tumatagal. Hindi kailanman nabigyan ng paliwanag ang mga pamilya ng mga rekrut. Karamihan ay itinala bilang nawawala. Iniwasan ng mga autoridad ng Sobyet ang pag-amin sa laki ng pagkatalo. Ang mga dokumento ay isinailalim sa lihim. Hindi ibinunyag sa publiko ang mga bilang ng nasawi. Sa mga nayon katahimikan at kawalan ng pumalit sa mga pangalan. Para sa pamunuan ng Aleman, ito ay isang taktikang tagumpay na naisagawa ng mabilis at mahusay. Para sa mga naipit, ito ay isang unti-unting paglipol na walang pag-asa ng depensa. Ang operasyong sa Oman ay hindi isang pantay na labanan. Isa itong isang panig na aksyon laban sa isang kalabang watak-watak, kulang sa armas at dehado sa lahat ng aspeto. Inangkin ng lupa ng Ukraina ang mga naging bunga. Ang kontraopensiba sa Kharkiv, bigong paglusob at operasyong sakuna para sa mga Sobyet. Noong 12 ng Mayo, taong 1942, inilunsad ng hukbong pulang Sobyet ang isa sa pinakamalalaking opensiba sa teritoryo ng Ukraine mula nang magsimula ang pananakop ng mga Aleman. Ang layunin ay mabawi ang lungsod ng Kharkiv na nooy nasa ilalim ng kontrol ng pangkalahatang grupo ng mga hukbo sa timog.
Ang operasyon na dinisenyo ng mataas na pamunuan ng Sobyet bilang pagkakataon upang basagin ang silangang Prente ay nagtapos sa isa sa pinakamapinsalang pagkatalo sa panahong iyon. Nakasaad sa plano ang dobleng paglusob mula sa hilaga at timog na panig na may layuning palibutan ang lungsod at putulin ang mga ruta ng supply nito. Ang puwersang umatake ay binubuo ng higit sa 700,000 sundalo, suportado ng 1,000 tangke, mabibigat na artilyeriya at limitadong lakas panghimpapawid. Ang mga unit na kalahok ay kumikilos sa ilalim ng Timog Kanlurang Prente, pinamumunuan ni General Timoshenko, sa koordinasyon kasama ang Moscow. Sa mga unang araw, naging epektibo ang paglusob. Bumigay ang ilang linyang depensibo ng kalaban sa unang bugso ng atake. Tumawid ang mga mandirigmang Sobyet sa Ilog Donetsk, sinakop ang ilang puok sa timog at napilitang umatras ang mga tagapagtanggol patungong pangalawang posisyon. Nasakop sa salakay ang mga trinsera ng kaaway at ipinuwesto ang mga brigadang may armor upang samantalahin ang mga butas sa depensa. Gayunman, may matitinding kahinaan ang hanay ng mga Sobyet. Hindi tiyak ang impormasyon tungkol sa pagkakalatag ng kaaway. Mahina ang koordinasyon sa pagitan ng mga sektor. Kulang sa gasolina ang mga puwersang mobile upang mapanatili ang kanilang tulin. Ang kalagayan ng lupa na may putik at hindi pantay na daan ay humahadlang sa pagsulong. Madaling sabotahehin o gambalain ang mga linya ng komunikasyon. Ang pamunuan ng mga Aleman na may kabatiran sa takbo ng opensiba ay umiwas tumugon ng pabigla-bigla. Sa halip na umatras, inihanda nito ang isang kontraopensibang palibot. Habang sumusulong ang mga puwersang Sobyet papuntang lungsod, inilunsad ng unang hukbong panzer ang isang maniobra mula sa timog patungo sa mga unang linya ng paglalatag. Layunin nitong ulitin ang estratehiyang ginamit sa Uman, ngunit sa mas malawakang saklaw. Noong 17 ng Mayo, nagsimulang lumitaw ang mga unang palatandaan ng pagbagsak ng supply. Nasabat o nawasak ang mga konboy ng supply. Nawalan ng ugnayan ang mga istasyon ng radyo. Hindi kumpleto o nahuhuli ang pagdating ng mga utos. Sa lupa, hindi pa batid ng mga komandante na napapaligiran na sila. 2 araw makalipas, tuluyang nagsara ang palibot sa silangan ng Ilog Donetsk. Higit sa 200,000 mandirigmang Sobyet ang naipit sa pagitan ng dalawang kalabang hanay. Sarado na ang mga rutang labasan, patuloy na binobomba ng artilyerya ng mga Aleman ang mga kinatatayuang posisyon. Inaatake ng hukbong panghimpapawid ng Eksen ang mga bodega, tawiran at mga pagtitipon. Marami ang nagtangkang basagin ng palibot ngunit walang koordinasyon. Ang mga brigadang may natitirang mga sasakyang may armor ay nagtangkang sumulong sa maliliit na pangkat. Dahil sa kakulangan sa rekognisyon, marami sa kanila ang nabitag sa mga pananambang. Ang mga eroplanong Sobyet, kulang sa teknolohiya at bilang, ay nabigong protektahan ang mga kolumnang gumagalaw. Sa loob ng palibot, mabilis ang pagbagsak ng kalagayan. Dahil sa kakulangan ng bala, kinailangang bawasan ang paggamit ng mga armas. Hindi nagamit ang mga piraso ng artilyeriya dahil sa kawalan ng bala. Gumamit ng pansamantalang kagamitan upang maghukay ng panibagong mga trinsera. Mahirap ang kalagayan medikal. Ang init, kakulangan sa tubig, at ang mga di naaalis na bangkay ay nagpadali sa pagbagsak ng katawan ng mga sundalo. Noong ika-21 ng Mayo, pinahintulutan ni Stalin ang limitadong pag-atras. Ngunit pabor sa kaaway ang panahon. Ang mga unit na maaari pa sanang makatakas ay wala ng kaayusan o labis ng humina. Ang mga opisyal na nagplano ng maayos na pag-atras ay napatay ng kalaban bago pa maisagawa ang plano. Ang iba ay naipit sa mga bukas na bukirin, walang silungan o utos. Sa sumunod na 3 araw, ang palibot ay naging operasyong puksain. Ang mga puwersa ng Eksen ay sumusulong kada sektor, hinahati ang mga hiwa-hiwalay na grupo, dinadakip ang mga mandirigma o nilalansag ang mga nalalabing paglaban. Ang mga bihag ay pinagsama-sama, marami ang pinatay, ang iba ay dinala sa mga kampong bantay sarado. Karamihan ay hindi na nakabalik, hindi nabawi ang Kharkiv. Ang operasyon ay nagdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa Timog Kanlurang Prente ng mga Sobyet.
Lumampas sa 200,000 ang mga nasawi, nasugatan at nabihag. Kabilang sa nawalang kagamitan ang daan-daang sasakyang may armor, piraso ng artilyeriya, truck, sistemang pangkomunikasyon at mga sirang sasakyang panghimpapawid. Nawasak ang rehiyon. Winakasan ang mga nayong ginamit bilang ruta. Natabunan ang mga lansangan ng mga sunog na sasakyan, mga walang lamang lalagyan ng gasolina, hindi sumabog na mga bala at mga nabubulok na bangkay. Ang mga mass grave ay hinukay ng mga mamamayan dahil sa baho at sa utos ng kalaban. Hindi inamin ng Kremlin ang sakuna. Itinago ang mga impormasyon. Tinukoy lamang ng mga opisyal na pahayag ang mga komplikasyong operatibo. Walang ibinigay na paliwanag sa mga pamilya ng mandirigma. Marami ang idineklarang nawawala. Walang parangal, walang litrato. Katahimikan lang ang naging tugon. Ang pagtatangkang mabawi ang Kharkiv ay hindi lamang kabiguan bilang operasyong taktikal. Isa itong estratehikong pagkakamali na nagpahina sa hukbong pulang Sobyet sa panahong hindi pa ito ganap na nakakabawi mula sa mga pagkalugi noong nakaraang taon. Pinayagan nitong mapanatili ng kalaban ang inisyatiba at naantala ang mga susunod na opensiba. Muli, ang mga lalaki ang nagbayad ng halaga, mga lalaking ipinadala sa prente. Marami sa kanila ay mga Ukrainang walang kapangyarihang pumili ng kanilang kapalaran. Ang pagsabog na nagwasak sa Dnieper, ang araw na isinakripisyo ang Dnipro. Noong ika-18 ng Agosto, taong 1,941, habang isinasagawa ang opensibang Aleman patungong silangan, isinagawa ng pulang hukbo ang isa sa pinakamalupit na maniobra sa buong digmaan sa Ukranya, ang ganap na pagsira sa hydroelectric dam ng Dnipro. Ang estrukturang ito na matatagpuan sa ilog na may parehong pangalan sa lungsod ng Zaporizhia ay isa sa pinakamalalaking proyektong inhenyeriya ng Unyong Sobyet. Ang desisyon na pasabugin ito ay ginawa ng mataas na tanggapan militar upang pigilan ang pag-usad ng kalaban kahit kapalit ang buhay ng mga sibilyan at militar na nasa ibabang bahagi ng ilog. Ang dam na itinayo noong dekada ng 1930 ay simbolo ng industrialisasyon. Ang kapasidad nito sa kuryente ay nagsusupply sa mga pabrika, riles ng tren at mga lungsod. Nagsilbi rin ito bilang estratehikong likas na harang. Sa paglapit ng mga tropang Aleman na tumatawid sa Timog Bug at papalapit sa Dnieper, nagpasiya ang mga autoridad ng Sobyet na sirain ang estruktura. Ang unit na inatasang magsagawa ng pagsabog ay bahagi ng NKVD. Ang mga inhinyerong militar na nakaposisyon na sa loob ng pasilidad ay naglagay ng mga pampasabog sa mahahalagang punto ng estruktura ilang linggo bago ang operasyon. Ang huling utos ay ipinadala sa pamamagitan ng radyo, walang pinayagang pagtutol. Ang operasyon ay inuri bilang preventibong pagwasak upang pigilan ang pagtawid ng kalaban. Nagkaroon ng pagsabog bandang 2:00 ng madaling araw. Napakalakas ng pagsabog na narinig ito sa ilang kilometro. Gumuho ang dam sa loob lamang ng ilang segundo. Ang tubig na naipon sa loob ng maraming taon ay biglang bumalikas ng may napakalakas na puwersa. Isang alon na higit sa 30 metro ang taas ang bumaba sa agos ng Dnieper. Winasak ang lahat ng madaanan nito, mga bangka, pantalan, tulay, kabahayan, bodega, mga checkpoint at mga kanlungan. Libu-libong sundalong Sobyet ang nasa timog na pampang ng ilog, nagtatanggol ng mga posisyon o umaatras patungong silangan. Karamihan sa kanila ay hindi na abisuhan ukol sa pagsabog, walang evakuasyon, walang babala. Ang mga patrulyang nagbabantay sa mga tawiran sa Zaporizhia at Nikopol ay nawala sa loob ng ilang minuto. Tinabunan ng putik at guho ang mga trintsera. Ang mga kolumnang gumagalaw ay inanod kasama ang kanilang mga sasakyan. Ang mga sibilyang naninirahan sa mga baybaying na yon ay naapektuhan din. Maraming pamayanan ang hindi nasabihan. Ang ilan ay nagising dahil sa malakas na pagsabog. Ang iba ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong makakilos. Nalubog sa tubig ang mga lansangan ng mga baryo sa loob ng ilang minuto. Natunaw ng agos ang mga bahay na yari sa adobe at kahoy. Naputol ang mga punong kahoy. Lumutang ang mga bangkay na halo-halong may uniforme, sandata at mga hayop.
Hindi itinala ng mga panloob na dokumento ng pulang hukbo ang tiyak na bilang ng mga biktima. Tinatayang nasa pagitan ng 20,000 at 100,000 katao ang nasawi, kabilang ang mga mandirigma at mga sibilyan. Ang mga tala ng NKVD ay isinailalim sa lihim. Ang mga kasunod na epekto ay tinanggap bilang bahagi ng sakripisyo sa digmaan. Walang pinayagang ulat mula sa media. Ang mga litratong panghimpapawid na kuha pagkatapos ng insidente ay nagpapakita ng guhit ng pagkawasak na may habang higit sa 150 kilometro. Ang komandong Aleman na mabilis na sumusulong patungo sa Dnipro ay napilitang huminto sa kanilang pag-usad. Nasira ng alon ang tulay na daanan ng tren. Natabunan ng putik at bakal ang mga rutang papasok. Bumagal ang pagsulong ng hindi bababa sa 1 linggo. Gayunpaman, hindi naging sapat ang pagkaantala upang tuluyang pigilan ang opensiba. Gumamit ng mga bangka at pansamantalang tawiran ang mga tropang Aleman upang magpatuloy. Limitado ang epekto sa taktika, ngunit lubos ang pinsala sa tao. Sa likurang bahagi ng Sobyet, muling inayos ang mga unit na halos naubos ang mga miyembro. Ang ilang nakaligtas ay natagpo ang kalahating nakalibing sa putik makalipas ang ilang araw. Ang mga bangkay ay inanod hanggang sa mga baybayin ng Dagat Itim. Marami ang hindi nakilala. Ipinatupad ng mga autoridad ng Sobyet ang katahimikan. Walang isinagawang seremonya. Walang inilathalang pangalan. Walang ipinalabas na pakikiramay. Ang dam ay itinuring na matagumpay na naneutralisa. Ipinagbawal ang anumang pampublikong pagbanggit sa bilang ng mga namatay. Ang mga inhinyerong responsable ay pinarangalan sa pribado. Ang mga pamilya ng mga biktima ay tumanggap ng mga pangkalahatang abiso ng pagkamatay habang nasa serbisyo. Ang lungsod ng Zaporizhia ay bahagyang nawala ng gamit. Bumagsak ang mga linya ng kuryente. Huminto ang mga pabrika. Naantala ang sistemang riles ng tren. Napuno ng mga sugatang may bali, hiwa at paso ang mga ospital. Pinalitan ng mga delegado ng partido mula sa Kiev ang lokal na pamahalaan. Ang kanilang tungkulin ay ibalik ang kaayusan, hindi ang magbigay ng paliwanag. Sa mismong lugar, kitang-kita ang pagkawasak. Ang mga puno ay nakayuko sa isang direksyon. Ang mga metal na estruktura ay baluktot dahil sa puwersa ng tubig. Walang laman ang mga bodega ng militar. Nakasabit sa mga sanga at poste ang mga damit ng sundalo. Hindi matiis ang amoy. Ang mga unit ng tagabawi ay nagtatrabaho ng may mga telang pantakip sa mukha. Walang kabaong. Hinukay ang mga pangkaraniwang hukay upang ilibing ang mga bangkay. Sa loob ng maraming linggo, lumipat patungong silangan ang linya ng labanan. Naging panandali ang tala na lang ang operasyon sa mga ulat ng digmaan. Sa mga nayon, ikinukwento ito sa paraang pasalin-salin. Tinawag nila itong ang alon na hindi nakita. Walang nakaalam ng tiyak kung sino ang nag-utos ng pagsabog. Ang mga nakaligtas na naninirahan ay hindi nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Hindi rin sila kinilala bilang mga biktima ng digmaan. Sa antas ng estratehiya, ipinakita ng pagsabog sa Dnieper ang kahandaan ng Sobyet na isakripisyo ang infrastruktura at buhay upang pigilan ang kaaway. Hindi ito ang huling pagkakataon na ginamit ang ganitong taktika, ngunit ito ang isa sa pinakanakamamatay na naganap sa lupang Ukranyo. Ang ilog na sa loob ng maraming siglo ay naging sentro ng kalakalan at simbolo ng rehiyon ay naging isang dambuhalang sandata ng pagpigil. Tumagal ng ilang buwan bago naalis ang mga labi ng dam. Nagsimula ang muling pagtatayo, makalipas ang ilang taon, walang plake, walang monumento, walang pampublikong tala. Ang agarang pinsala ay hindi lamang pisikal, ito'y psikolohikal. Naunawaan ng mga mandirigma ng pulang hukbo na ang pag-atras ay hindi nangangahulugang kaligtasan. Sa konteksto ng ganap na digmaan, wala nang lugar na hindi bahagi ng larangan ng labanan. Ang labanan sa Korsun, pagtakas sa ilalim ng apoy mula sa pagkubkob ng mga Sobyet. Noong ika-24 ng Enero taong 1944, sinimulan ng pulang hukbo ang isang opensiba ng pagkubkob laban sa mga puwersang Aleman na nakapwesto sa rehiyon ng Korsun-Shevchenkivsky sa timog kanluran ng Kiev.
Ang operasyong ito ay pinangunahan ng una at ikalawang pronteng Ukranyano na may layuning palibutan ang mga tropa ng pangkalahatang grupo ng mga hukbo sa timog na patuloy pa ring lumalaban matapos ang pagbagsak ng linya sa Dnieper. Ang napiling lugar ay may estratehikong halaga. Ang mga puwersang Aleman ay may hawak na nakausling posisyon sa pagitan ng mga ilog Dnieper at Ros. Ang maniobrang Sobyet ay planadong isara ang pagkubkob mula sa hilaga at timog, ginagaya ang taktikang ginamit ng mga Aleman ilang taon na ang nakalilipas sa Uman. Sa loob ng wala pang isang linggo na isara ang perimeter. Sa loob nito ay naipit ang humigit kumulang 60,000 sundalong Aleman mula sa ika-11 at ika-42 corps ng hukbo, kasama ang mga tangke, sasakyan at supply. Ang kalupaan ay may matinding kalagayan. Ang temperatura sa gabi ay bumababa hanggang 20 antas sa ibaba ng nagyelong punto. Ang niebe ay bumalot sa mga daan. Ang nagyelong putik ay pumipigil sa mabilisang pagkilos. Ang kakayanan ng paningin ay limitado dahil sa mga bagyo ng niebe. Ang artilyeryang Sobyet na mahusay na nakapwesto sa mga nakapaligid na mataas na lugar ay nagsimulang tumama sa mga mahalagang punto ng perimeter ng Aleman. Ang eroplano ng pulang hukbo ay walang humpay sa paglulunsad ng mga misyon upang hadlangan ang muling pagsuplay mula sa himpapawid. Sa loob ng pagkubkob, ang mga Aleman ay nag-improvisa ng mga linya ng depensa. Naghukay sila ng mga trinserang nagyeyelo, pinatibay ang mga umiiral na estruktura at muling inayos ang kanilang mga posisyon sa bawat sektor. Si General Wilhelm Stemmermann ang namuno sa pinagsamang tropang naipit. Ang kanyang pangunahing layunin ay panatilihin ang panloob na kontrol at mag-organisa ng isang tangkang pagtakas kung papayagan ng kalagayan. Naitatag ng buo ang pagkubkob ng Sobyet noong ika-28 ng Enero. Ang mga unit ng Aleman ay walang sapat na supply. Ang supply na inihulog ng Luftwaffe mula sa himpapawid ay hindi sapat. Maraming mga parachute ang bumagsak sa labas ng perimeter. Ang mga pakete ay nasasamsam ng mga patrulyang Sobyet. Nagsimulang irasyon ang gasolina. Ang mga tangke ay naging mga estatikong posisyon ng artilyerya. Ang mga pagtatangkang basagin ang pagkubkob mula sa loob ay nagsimula noong ika-5 ng Pebrero. Maliit na mga pangkat ng paniktik ang naghahanap ng ruta sa pagitan ng mga linya ng Sobyet. Ang mga ulat ay hindi maganda. Mataas ang konsentrasyon ng tropa ng kalaban. Ang mga daan ay may mga mina. Ang artilyeriya ay agad tumutugon sa kahit anong galaw. Gayunpaman, nagdesisyon na susubukan ang pagtakas. Samantala, mula sa labas ng pagkubkob, inorganisa ng pangkalahatang grupo ng mga hukbo sa timog ang isang operasyong pagsagip. Ang Operasyong Wanda ay nagplano ng magkakaugnay na pagsulong mula sa kanluran upang magbukas ng siwang sa linya ng Sobyet at bigyang daan ang paglabas ng nakulong na unit. Inatake ng mga tropang Aleman ang sektor ng bayang Lysyanka gamit ang mga armor at artilyeriya. Ang kalupaan na lubog sa tubig dahil sa pagkatunaw ng yelo ay nagpabagal sa pagsulong. Ang mga unit ng Sobyet ay lumaban sa bawat metro. Sa loob ng pagkubkob, kritikal ang kalagayan. Nauubos na ang pagkain. Pinatay ang mga kabayo. Kaunti lamang ang panggatong. Hindi mailikas ang mga sugatan. Ang mga impormal na ospital ay gumagana ng walang kuryente. Ang mga pagputol ng bahagi ng katawan ay ginagawa ng walang pampamanhid. Ang tubig ay kinukuha mula sa natunaw na maruming niebe. Nabubuhay ang mga tropa sa ilalim ng nagyeyelong mga kumot na tutulog sa tabi ng mga bangkay. Noong ika-16 ng Pebrero, iniutos ni Stemmermann ang huling tangka ng pagtakas. Ang pangunahing kolum ay aabante sa gabi, tatawid sa ilog Gniloy Tikich. Walang gagamiting sasakyan, tanging ang kayang pasanin ng bawat sundalo. Ang mga tangke at kanyon ay sisirain upang hindi maagaw. Maliwanag ang utos, basagin ang pagkubkob o mamatay. Nagsimula ang marcha sa dilim, sa gitna ng niyebeng bumubuhos. Libu-libong kalalakihan ang naglakad ng tahimik. Sa gitna ng putikan, may takip ang mga ilaw, balot ang mga baril. Sa pagbubukang liwayway, narating nila ang baybay ng ilog. Magulo ang pagtawid, bumigay ang pansamantalang tulay sa bigat. Marami ang nagtangkang lumangoy. Ang nagyeyelong tubig ay nagpamanhid sa daan-daan.
lumubog ang mga bangka, natuklasan ng himpapawid ng Sobyet ang kilos. Binumba ang mga lugar ng pagtawid, nagpaputok ang artilyeriya mula sa mga burol, nagsipaghiwa-hiwalay ang mga kolum ng Aleman, ang mga sigaw ng sugatan ay nahaluan ng mga pagsabog, ang ilan ay nagtangkang umatras, ang iba ay nagpatuloy sa loob ng kapatagan, walang koordinasyon, tanging ang udyok na makalabas. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan ng punglo si Stemmerman. Namatay agad. Inilibing ang kanyang bangkay sa ilalim ng apoy ng kalaban ng kanyang mga tanod. Ang natirang kolum na magkakawatak-watak ay nakalabas patungo sa mga kaalyadong posisyon matapos tawirin ang ikalawang linya ng depensa ng Sobyet. Tinatayang 30,000 tao lamang ang nakatakas mula sa pagkubkob. Higit sa kalahati ng mga naipit ay napatay, nawala o nabihag. Ang larangan ng labanan ay natakpan ng mga iniwang kagamitan. Mga sirang armas, bukas na mga bag, nagkahiwa-hiwalay na dokumento, sinunog na mga kumot. Ang mga bangkay ay nanatiling nakatiwangwang sa lamig ng ilang araw. Ang ilan ay kinain ng mga asong gubat. Ang mga kalapit na nayon ay hindi na muling tinirhan hanggang makalipas ang ilang linggo. Umabot sa kilometro ang amoy ng pagkabulok. Tinipon ng mga tropang Sobyet ang mga labi. Kinilala ang mga posisyon, inilibing ang mga bangkay, inuri ang mga bihag. Ipinagdiwang ng propagandang Sobyet ang tagumpay. Nagpakita ang mga pahayagan ng mga mapa ng pagkubkob, ngunit walang larawan. Ang aspeto ng tao sa labanan ay hindi isinama. Ang mga Aleman na nakaligtas ay ipinamahagi sa mga kampo. Marami ang hindi nakaligtas sa taglamig. Ang Korsun ay nagsilbing babala sa pamunuan ng Aleman. Ang paghahari sa himpapawid, ang makinaryang mabilis kumilos at ang bilang na kalamangan ng Sobyet ay ginagawang imposibleng ipagtanggol ang mga lantad na posisyon. Ang rehiyon ay nawasak. Binago ang mga ruta ng supply. Ang mga bayang dinaanan sa pagtakas ay hindi nakabangon sa loob ng maraming taon. Ang mga ilog na nagyelo ay nagpanatili ng mga bangkay na hindi nakikilala sa loob ng ilang linggo. Para sa pulang hukbo, ang tagumpay ay nagbigay ng ganap na kontrol sa gitnang bahagi ng Ukranya. Naging bukas ang daan patungong kanluran. Muling nabawi ang lungsod ng Uman makalipas ng kaunting panahon. Ang mga sakahan ay nanatiling hindi produktibo. Ang mga kabukirang nasira sa labanan ay hindi agad na ipagawa. Lumipat man ang harapan, nanatiling nakikita ang mga bakas ng pagkubkob sa bawat sirang puno, bawat hinukay na burol, bawat nagyelong yapak. Ang pagkawasak ng hukbong Aleman sa Ternopil. Noong huling bahagi ng Marso ng 1944, naglunsad ang pulang hukbo ng opensiba patungong kanlurang Ukraine na may layuning palayasin ang mga puwersang Aleman mula sa sentrong administratibo ng Ternopil. Ang lungsod na may estratehikong lokasyon sa rutang nag-uugnay sa Lviv at Kyiv ay nagsilbing sentrong lohistiko at buhol ng komunikasyon ng hilagang pangkating hukbo ng Ukraine. Ang pagtatanggol nito ay ipinagkatiwala sa isang garison na binubuo ng humigit kumulang 4,000 sundalong Aleman sa ilalim ng pamumuno ni General von Neindorf. Nagsimula ang opensibang Sobyet noong ika-24 ng Marso. Isinagawa ang pagsalakay ng mga unit ng unang prenteng Ukrainyano na kinabibilangan ng mga dibisyong impanterya, mabibigat na artilyeriya, mga brigadang nakabaluti at mga rehimentong inhinyero. Agad na palibutan ang lungsod. Naihiwalay ang garrison sa loob lamang ng wala pang 48 oras. Walang rutang maaring pagdaanan para sa supply. Ang himpapawid ay kontrolado ng eroplano ng Sobyet. Walang pagkakataong makalikas. Patuloy na nagpapaputok ang artilyeriya mula sa mga burol sa silangan ng lungsod. Tinarget ng mga putok ang mga posisyong depensiba ng mga Aleman gamit ang mga bala na may sukat na 122 at 152 milimetro. Gumuho ang mga bahay na yari sa ladrilyo. Nabara ang mga lansangan sa mga guho. Naputol ang komunikasyong radyal sa ilang sektor. Ang mga underground shelter na itinayo bago ang opensiba ay nagsimulang malubog sa tubig mula sa mga sirang tubo. Iniutos ng komandanting Aleman ang paghahati ng lungsod sa mga sona ng pagtutol. Bawat sektor ay kailangang kumilos ng may sariling kakayahan.
Pinatatag ang mga gusali gamit ang mga sako ng buhangin at metal na plato. Ginawang mga posisyon sa pamamaril ang mga bintana. Naghukay ng mga lagusan ng mga sundalo sa pagitan ng mga basement. Ginamit ang mga sirang sasakyan bilang barikada. Itinatag ang pansamantalang ospital sa isang lumang simbahan. Na-evacuate na ang populasyong sibilyan ilang linggo bago nito. Ang Ternopil ay naging isang kuta na walang mga naninirahan. Tanging mga sundalong Aleman at mga Sobyet na mandirigma na sumusugod mula sa lahat ng direksyon ng naroon. Gumamit ang mga unit ng Sobyet ng mga flamethrower, pampasabog at magagaan na mortar. Bawat gusaling nasakop ay naging isang posisyong pandepensa. Bawat metrong nasakop ay may kapalit na buhay. Sa unang 5 araw, matagumpay na napigilan ng mga Aleman ang ilang pagsubok na pagsalakay. Ang mahusay na pagkakalagay ng posisyon, disiplinang taktikal at karanasan sa labanan sa lungsod ang tumulong upang mapigil ang paglusob. Gayunpaman, hindi tumigil ang pagkapagod. Paunti-unti ang supply ng bala. Tumataas ang bilang ng mga sugatan at patay. Unti-unting bumababa ang moral. Noong ika-30 ng Marso, pinaigting ng pulang hukbo ang pagkubkob. Nasira ang mga imbakan ng bala sa mga tumpak na pambobomba mula sa himpapawid. Ang mga truck na nagtangkang dumaan sa kanluran ay pinatumba bago pa man makarating. Ganap ang pagkubkob. Bumaba sa ilalim ng 0 ang temperatura sa gabi. Hindi na ililikas ang mga sugatan. Nagtipon-tipon ang mga bangkay sa mga hagdanan ng mga silungan. Noong 1 ng Abril, nagsimula ang isang magkakaugnay na pag-atake ng mga Sobyet sa maraming direksyon. 6 na oras na binumba ng artilyeriya. Pagkatapos, pumasok ang mga tropa sa mga distrito sa Hilaga at Silangan. Isinagawa ang mga labanan bahay-bahay. Inihahagis ang mga granada sa basag na bintana. Bumababa ang mga sundalo sa mga sira-sirang harapan ng mga gusali. Natabunan ng mga guho, dugo at piraso ng uniforme ang mga kalsada. Gumanti ang mga Aleman gamit ang mga machine gun at triple mula sa nakapirming mga posisyon. Ngunit mabilis na nababawasan ang bilang ng mga tagapagtanggol. Nauubos ang bala. Pinapatagal ang paghahagis ng mga granada. May 3 na gumamit ng mga nasamsam na armas. Ang iba naman ay nakipaglaban ng malapitan gamit ang bayoneta o kinamay na kutsilyo. Tinamaan si General von Neindorf ng shrapnel habang namumuno sa isang depensibong maniobra sa isang pangunahing sangandaan. Namatay siya ng hindi na ililikas. Hinila ng kanyang mga kasamahan ang kanyang katawan papunta sa isang trincherang may takip. Nawala ng sentral na pamumuno. Gumalaw ng hindi magkakaugnay ang mga natitirang unit. Naging hiwa-hiwalay na mga bulsa ng pagtutol ang sistema ng depensa. Sa mga sumunod na araw, sumulong ang mga Sobyet sa mga industrial na distrito. Isa-isang nasakop ang mga pabrika. Ang mga unit ng Aleman ay umurong patungong gitna. Ang huling mga puntong depensiba ay ang gusali ng munisipyo, ang istasyon ng tren at isang hanay ng mga military warehouse. Napalibutan, sinugod, sinunog o pinasabog ang mga estruktura. Noong ika-5 ng Abril, tumigil ang pagtutol. Walang formal na pagsuko. Karamihan ng mga sundalo ay namatay. May ilan na nagpakamatay bago pa makuha. Ang iba ay napatay habang tinatangkang tumakas sa ilalim ng lupa. Mababa sa 50 bilang ng bilanggo ang naitala. Ang natitira ay idineklarang napatay sa labanan. Walang unit ang nakaligtas bilang isang organisadong pormasyon. Ganap na sinakop ng mga Sobyet ang lungsod. Wala silang natagpo ang sibilyan. Tanging mga guho ang naiwan. Balot ng usok ang kalangitan. Sunog ang mga puno. Hindi madaanan ang mga kalsada. Ang mga bangkay ay kinuha ng mga bihag sa ilalim ng armadong pagbabantay. Hinukay ang mga libingang masa sa labas ng lungsod. Walang isinagawang pagkakakilanlan. Wasak ang mga makasaysayang gusali. Hindi gumagana ang supply ng kuryente. Putol ang mga linya ng tren. Tumigil ang Ternopil sa pagiging isang gumaganang lungsod sa loob ng maraming linggo. Muling inayos ng mga tropang Sobyet ang kanilang hanay, nilinis ang lugar at inilipat ang kanilang mga unit patungong kanluran. Binanggit sa mga ulat ng tagumpay ang ganap na paglipol ng pagtutol ng kaaway. Hindi nabanggit ang kabayaran.
Mataas ang mga kaswalti ng Sobyet, ngunit hindi isinapubliko. Ang pagkawasak ng garison ng Aleman sa Ternopil ay nagmarka ng katapusan ng kontrol ng mga Aleman sa gitnang kanlurang bahagi ng Ukraine. Naging bukas ang daan patungong Lviv. Ipinakita ng operasyon ang kakayahan ng Sobyet na wasakin ang mga posisyong urban na pinatatag sa pamamagitan ng pagkubkob at unti-unting pagubos. Ipinakita rin nito na hindi na kayang ipagtanggol ng mataas na pamunuan ng Aleman ang mga hiwa-hiwalay na posisyon nang hindi nalalagay sa panganib ng ganap na pagkalipol. Ang labanan sa Ternopil ay isang sagupaan na walang negosasyon, walang pahinga, walang paglikas. Lumaban ang mga sundalo hanggang kamatayan, walang suporta, walang posibilidad na umatras. Inabsorb ng lupaing urban ang bawat pagsabog, bawat putok, bawat desperadong utos. Nang umatras ang front, tanging katahimikan sa gitna ng guho ang naiwan. Gerilyang Ukrainyano, mga pag-ambus ng upa laban sa mga konboy ng Sobyet. Noong kalagitnaan ng 1944, habang muling kinukuha ng hukbong pula ang kontrol sa kanlurang bahagi ng Ukraine, nagsimula ang mga sistematikong pag-atake laban sa kanilang mga hanay ng supply, mga pasulong na unit at mga punto ng komunikasyon. Ang mga responsable ay hindi natitirang puwersang Aleman, kundi mga armadong pormasyon ng hukbong insurhensiyang Ukrainyano, UPA, na kumikilos sa mga kagubatan, kabundukan at kanayunan ng Volhynia, Galicia at ng Carpathians. Di tulad ng mga karaniwang unit, ang organisasyong ito ay hindi lumalaban sa bukas na mga harapan. Hindi ito sumasakop ng mga lungsod ni nagtatanggol ng matatag na posisyon. Ang kanilang estratehiya ay nakabatay sa pagkilos, kaalaman sa lupain at paggamit ng maliliit na desentralisadong selula. Ang mga pag-ambus ang sentro ng kanilang aksyong militar. Hindi lamang mga kaaway na sundalo ang kanilang mga target, kundi pati mga kargamentong tren, mga bodega, mga linya ng telepono, mga kalsada at mga ugnayang riles. Ang mga konboy ng Sobyet na tumatawid sa madidilim na kagubatan o pasong mabundok ay karaniwang nagiging target. Minamina ng mga rebelde ang mga daan sa gabi, tinatanggal ang mga palatandaan at nagkukubling naghihintay. Kapag tinamaan ng pagsabog ang unang truck, nagpapaputok ang mga sniper mula sa iba't ibang panig. Ang kaguluhan ay nagpapahinto ng koordinadong tugon. Ang putok ay nakatuon sa mga driver, opisyal at mga radio operator. Kapag naisagawa na ang pag-atake, agad na umaatras ang grupo sa loob ng ilang minuto. Iniiwan nila ang mga nasusunog na sasakyan, mga bangkay na magkakahiwalay at walang bakas. Hindi alam ng mga nakaligtas na sundalo kung ilan ang umatake sa kanila ni kung saan galing ang mga ito. Ang mga unit ng hukbong pula na inatasan sa seguridad ng ruta ay walang karanasan sa digmaang gerilya. Hindi epektibo ang kanilang mga taktika sa mga lugar na walang tanaw, kung saan ang mga mapa ay di eksakto at ang mga orasan ay nagkakamali ng ilang segundo. Sa rehiyon ng Rivne, isa sa pinakamapaminsalang pag-atake ang naganap noong buwan ng Agosto. Isang nakakalasag na tren ang naalis sa Riles matapos ang sabotahe sa dinaanang bahagi. Ang pagsabog ay sinundan ng salakay gamit ang mga granada, magkakrus na putok at apoy na nakatuon sa mga bagon ng command. Nasira ang mga kagamitan, hindi na ialis ang mga nasugatan, umatras ang mga partisan bago dumating ang mga reserba. Tumugon ang command ng Sobyet sa pamamagitan ng mga operasyon ng paglilinis. Nagpakalat ito ng mga espesyal na unit ng NKVD, naglagay ng mga hadlang sa daan at gumamit ng mga gumagalang patrulya. Ininteroga ang mga lokal na residente, nagsagawa ng malawakang pag-aresto at nagpataw ng curfew. Ngunit wala sa mga nayo ng mga rebelde, nakatira sila sa mga kagubatan, sa mga yunggib, sa mga libingang taguan na gawa sa mga troso, lupa at dahon. May ilan na hindi lumalapit sa mga mataong lugar ng ilang linggo. Galing sa maraming pinagkukunan ang kanilang armas, mga nasamsam na kagamitan mula sa digmaan, mga arsenal na iniwan ng mga Aleman at sariling supply. Kabilang sa kanilang inventaryo ang mga automatikong rifle, magaang mga makina, mga pinagtagping pampasabog at mga mapang iginuhit sa kamay. Bawat unit ay may 10 hanggang 50 kasapi.
Wala silang karaniwang uniforme. Marami sa mga mandirigma ay mga magsasaka na nagsasalitan sa gawaing bukid at armadong pagkilos. Malaki ang epekto sa lohistika ng mga Sobyet. Maraming buong batalyon ang inilayo sa mga pangunahing operasyon upang magbantay sa mga konboy. Ipinasok ang bagong mga patakaran sa pagpapatrulya. Itinigil ang biyahe ng mga tren sa gabi. Pinalakas ang mga komunikasyon, ngunit nanatiling mahina. Pinuputol ang mga linya, pinababagsak ang mga poste, at bigla ang inaasinta ang mga istasyon. Kabilang sa mga koneksyon ng insurhensya ang mga komandong panrehiyon, mga unit ng sabotahe, lokal na paniktik, at mga suportang network. Ang mga manggagamot ay hindi propesyonal. Ang mga supply ay dumarating sa pamamagitan ng mga taga-suporta. Dahil sa kaalaman sa lugar, nakakakilos sila ng hindi natutunton. Gumagamit sila ng mga code, mga tunog na hudyat, at mga senyas na biswal. Hindi sila nakikipaglaban para sa teritoryo, kundi para manatili. Sa pagtatapos ng Taglagas, naglunsad ang mga Sobyet ng malawakang operasyong kontra-gerilya. Sinaliksik nila ang mga gubat gamit ang armadong hanay, ginamit ang mga asong taga-subaybay at binomba ang buong mga lugar. May ilang taguan ang natuklasan at winasak. Matitindi ang mga labanan, walang kinukuhang bihag. Ang mga kasapi ng kilusan ay lumalaban hanggang huli o nagkakawatak-watak. Tumaas ang mga kaswalti sa magkabilang panig. Ang mga ruta sa pagitan ng Lviv at Ternopil ang pinakadalas salakayin. Ayon sa mga ulat ng Hukbong Pula, higit sa 300 pag-atake ang naganap sa loob ng 3 buwan. Hindi kumpleto ang mga bilang. Maraming pangyayari ang hindi naitala. Kinakatakutan ng pamunuan ng Sobyet ang epekto nito sa moral ng kanilang sariling mga hanay. Hindi regular ang labanan, hindi pantay, tuloy-tuloy. Hindi ito sumusunod sa mga siklo ng pangunahing labanan. Sa mga lunsod tumigil na ang labanan. Sa gubat saka palang nagsisimula. Hindi pinigilan ng taglamig ang mga pagkilos. Mabilis na nawawala ang mga bakas sa niebe. Nagtatago ang putok sa pagitan ng mga sanga. Alam ng mga nayon pero hindi nagsasalita. Sa ilang lugar, ang mga sibilyan ay naipit sa pagitan ng dalawang puwersa. Kapag tumulong sila sa mga armadong nasyonalista, tinuturing silang traidor. Kapag nakipagtulungan sila sa mga Sobyet, tinatandaan silang espiya. Agad ang mga ganti. Sinusunog ang mga pinaghihinalaang bahay. Kinukuha ang mga ani. Nananatili ang takot. Hindi hinangad ng organisasyong gerilya ang ganap na tagumpay. Layunin nilang mabuhay, mangabala, lumaban. Bawat nasirang konboy, bawat naputol na linya ay isang mensahe. Ang kanlurang Ukraine ay hindi papayapa. Hindi ito konsolidadong teritoryo. Isa itong bukas na larangan, pinag-aagawan, walang malinaw na hangganan. Nagpatuloy ang pakikibaka ng gerilyang ito kahit matapos bumagsak ang Berlin. Noong 1945 at 46, patuloy pa rin ang mga ulat ng pag-ambus, pagsalakay at sabotahe. Nagtagong taon-taon ang mga mandirigma. May ilan na namatay na hindi nakilala. Ang iba ay nahuli, nilitis o nawala. Walang naganap na pangkalahatang pagsuko. Tanging unti-unting pagkaubos. Hindi nasakop ng insurhensya ang mga lungsod, ngunit binago nito ang mapa. Binago nito ang mga ruta, pinilit ang muling paglalaan ng mga rekurso, at pinilit ang pagbabago ng mga prioridad militar. Sa mga arkibo ng Sobyet, tinawag itong aktibidad ng mga tulisan. Ngunit sa aktwal, ito ay digmaan. Isang digmaang walang matatag na harapan, walang malinaw na linya, walang kasunduan. Labanan sa mga kabundukan, sagupaan sa Carpathians laban sa pagsulong ng mga Sobyet. Noong Oktubre ng 1944, ang mga unit ng ika-4 na Prente ng Ukraine ay sumulong patungong timog kanluran ng bansa na may misyong tawirin ang kabundukang Carpathians at magbukas ng daan patungong Slovakia. Ang agarang layunin ay sirain ang depensang linya ng mga Aleman na kilala bilang silangang tawiran ng Carpathians na pinagtibay ng Wehrmacht upang hadlangan ang puwersa ng Sobyet bago sumapit ang taglamig. Ang lupain ay likas na may resistensya. Ang mga tawiran sa bundok ay makikitid, may matatarik na dalisdis, mapuputik na daang lupa dahil sa ulan ng taglagas at mga taas na nagpapahirap sa pagdadala ng mabibigat na artilyeriya.
Ang mga madaanang ruta ay kakaunti at minahan. Ang mga puno ay nagsimulang mawalan ng dahon na nagpapababa sa likas na takip para sa palihim na pagkilos. Ang paningin ay nabawasan dahil sa makapal na hamog na namumuo sa mga lambak tuwing madaling araw. Ang mga tropang Aleman na nakapwesto roon ay pangunahing mula sa mga dibisyon ng kabundukan. Mayroon silang karanasan sa labanan sa mataas na lugar, mga posisyong nakataas na pinatibay ng mga bunker na kahoy at bato, mahusay na nakapwestong mga punto ng pagmamasid at mga paunang naitakdang larangan ng putok. Gumagamit sila ng magagaan na mortar, nakatalagang mga machine gun at pinagsamang putok mula sa matataas na pwesto upang pigilan ang mga umaakyat na Soviet. Nagsimula ang pagsulong ng Soviet noong ika-6 ng Oktubre. Ang mga impanterya na hinati sa mga peloton ay umaakyat sa magkatabing mga ruta. Ginamit ang mga mula para sa pagdadala ng mga proyektil at bala. Mabagal ang pagtawid sa unang hanay ng bundok. Bawat matarik na bahagi na makuha ay kailangang matiyak muna bago magpatuloy. Nagmumula ang putok ng kalaban mula sa di nakikitang mga pwesto sa pagitan ng mga pine tree. Ang mga putok ay umaalingaw-ngaw sa mga pader ng bato, kaya't mahirap matukoy ang tiyak na pinagmulan nito. Ang mga sapador ng Sobyet ay nagbubukas ng daan sa gitna ng putok. Ang ilang bahagi ay pinasabog ng mga tagapagtanggol na pumilit sa mga umaatake na humanap ng bagong mga daanan. Ang mga unit sa unahan ay naharap sa mga camouflaged na pampasabog, mga patibong na hukay at mga tumpak na putok. Ang mga tagasuri ay gumagamit ng mga lubid, krampon at palakol upang makausad sa pinakamatarik na bahagi. Mabagal ang labanan, pisikal at walang tigil. Kinailangang umangkop ang artilyeriya ng Sobyet. Gumamit ng magagaan na piyesa na dinadala ng bahagi-bahagi. Ang mga baterya ay inilagay sa mga malilinaw na bahagi ng bundok at itinago gamit ang mga lambat na may sanga. Mula sa taas, nagpapadala ang mga tagamasid ng mga koordinado. Inaayos ang putok sa totoong oras kahit na ang hamog at taas ay nakaaapekto sa pagkalkula ng trajectory. Sumagot ang mga Aleman ng pinatinding putok na itinutok ang mga ubos sa kilalang mga rutang paakyat. Naganap ang labanan sa taas na higit sa 1,000 metro sa ibabaw ng antas ng dagat. Palagian ang lamig. Pinubugbog ng hangin ang mga pansamantalang silungan. Natutulog ang mga sundalo sa mga bitak ng bato, sa mga basang tolda o walang takip. Binabasa ng halumigmig ang mga bota. Nawawala ang pakiramdam sa mga kamay. Humihinto ang mga sandata dahil sa nagyayelo. Ipinagbabahagi ng ilang lalaki ang mga kumot. Matatag ang mga posisyong Aleman. Sa ilang taluktok, tumagal ng higit sa 3 araw bago masugpo ng mga Sobyet ang depensa. Ginamit ang mga granadang kamay, putok ng baril, at labanang malapitan sa mga pagsalakay. Mataas ang bilang ng mga nasawi, walang agarang paraan ng paglikas. Ginagamot ang mga sugatan sa mga kuweba, walang ilaw at walang pampamanhid. Mahirap makarating ang supply. Nagyayelo ang mga dilatang karne sa loob ng mga pakete. Sa ikalawang linggo, nakuha ng pulang hukbo ang kontrol sa ilang mahalagang tawiran, kabilang ang tawiran ng Uzhok. Mula roon, isinagawa ang koordinadong pagsulong patungo sa mga lambak ng Slovakia. Nagsimulang umatras ang mga tropang Aleman sa pamamagitan ng mga seksyon. Gayunman, nagtira sila ng mga pangkat ng labanan sa matataas na bahagi upang guluhin ang likuran ng kalaban. Mananatili ang mga sniper sa nakatagong pwesto ng maraming araw. Panapanahon lamang ang komunikasyon. Gumagana ang mga radyo lamang sa ilang antas ng taas. Ipinapadala ang mga mensahe sa pamamagitan ng mga tagadala. Minsan, dumadating ang mga utos na may ilang oras na pagkaantala. Kailangang kumilos ng mag-isa ang mga komandante, inaangkop ang pagsulong ayon sa lupaing tinatahak ng hindi naghihintay ng kumpirmasyon. Bawat pasya ay ginagawa ng may kaunting impormasyon. Sa kalagitnaan ng buwan, tumabon ng niebe ang isang bagyo sa mga kabundukan. Hindi tumigil ang labanan, naging hindi madaanan ang mga daan, gumamit ng mga ski at pansamantalang paragos. Itinigil ang putok ng artilyeriya dahil sa mababang paningin, naging tahimik ang mga pagsalakay. Naglalakad ng hindi nagsasalita ang mga sundalo, sinusundan ang mga bakas sa niebe, nagpapaputok ng kusa, kasing delikado ng ingay ang katahimikan.
Ang mga bayang nasa bundok kalahating inabandona o winasak ay hindi nagbibigay ng silungan. Ang ilan ay minahan, ang iba ay ginawang punong himpilan. Tahimik na pinagmamasdan ng mga naiwan ang kaganapan. Ang ilan ay nakikipagtulungan dahil sa utos, ang iba dahil sa takot. Walang nagsasalita tungkol sa mga tropang dumaraan. Mga bakas lamang, usok at putok mula sa malayo ang nakikita. Ang buong pagtawid ng mga tropang Soviet sa Carpathians ay tumagal ng higit sa 4 na linggo. Bawat kilometrong nasakop ay nangangahulugan ng labanan, kaswalti at matinding pisikal na pagsisikap. Itinama ng mga sundalo mismo ang mga mapa, minarkahan ang mga ruta, kuweba at lugar ng pananambang. Hindi magulo ang pag-urong ng mga Aleman. Isinagawa ito sa mga antas na may mga minang iniwan sa mga sangandaan at mga pain upang akitin ang putok ng kalaban. Ang huling pagkontrol sa lugar ay nagbigay daan sa mga Sobyet na makapasok sa Slovakia. Ngunit hindi naging ligtas ang bulubunduking rehiyon ng kanlurang Ukraine. Ang pag-urong ng mga Aleman ay napalitan ng irregular na aktibidad ng upa na muling nabuhay sa mga kakahuyan. Lumipat ang linya ng harapan, ngunit nanatiling hindi matatag ang kalupaan. Walang malawakang labanan na naitala sa Carpathians. Walang mga tangke, mga wasak na lungsod, ni mga makinaryang kolum. Ngunit doon ay lumaban sila ng maraming linggo, paunti-unti, bato sa bato. Ang mga pangalan ng mga burol ay naiulat sa mga taktikang ulat, hindi sa mga monumento. Ang mga namatay ay inilibing sa ilalim ng yelo, sa pagitan ng mga ugat, walang lapida o tala. Pag-urong sa ilalim ng niyebe, pagguho ng Aleman sa panahon ng opensiba sa Dnieper. Sa simula ng Oktubre ng 1943, inilunsad ng kataas-taasang punong himpilan ng Sobyet ang isang malakihang opensiba upang tawirin ang Dnieper at mabawi ang mga gitnang rehiyon ng Ukraina. Layunin ng operasyon ang palayain ang Kiev at itaboy ang mga puwersa ng Axis mula sa silangang pampang ng ilog. Isa ito sa pinakamalalawak na kampanyang inilunsad ng pulang hukbo sa buong silangang prente. Ang Dnieper ay isang likas na hadlang na nakapanghihilakbot. Nagsimulang magtayo ng mga depensang kuta ang mga kalabang pormasyon sa kanlurang pampang nito, na kilala bilang linya ng silangan. Gayunman, napigilan ng bilis ng paglusob ng mga Sobyet ang pagkumpleto ng mga istruktura. Sa ilang sektor, tanging mga pansamantalang posisyon at kulang sa supply ang taglay ng mga tagapagtanggol. Inilunsad ng planong Sobyet ang higit sa 2 milyong mandirigma sa buong lawak ng prente. Libu-libong pansamantalang sasakyang pantawid ang ginamit upang tawirin ang ilog. Mga bangka, pinagsamang mga troso, lumulutang na plataporma, maging mga pintuang pinagtali ng lubid. Isinagawa ang pagtawid sa gitna ng matinding putok ng kalaban na may suporta ng artilyeriyang nasa silangang pampang. Tumatawid ang mga unit sa gabi, sa lilim ng hamog o habang binobomba ang mga pampang. Ang ilog ay naging isang pasilyong puno ng panganib sa bawat sandali. Sa mga paligid ng Dnipro, sinubukang pigilan ng mga posisyon ng kalaban ang pagtawid sa pamamagitan ng sabayang putok ng mga makinang baril at mortar. Gayunman, napakarami ng mga umatake, hindi kinaya ng mga linya ang presyon, kulang sa reserba ang mga garrison. Sa maraming sektor, nalampasan sila sa loob lamang ng ilang oras. Iniutos ng mga komandanteng Aleman ang pangkalahatang pag-atras papaloob. Lalong lumala ang mga kalagayang pangklima. Ang malalakas na ulan ay ginawang makapal na putik ang mga daan. Naiiwan sa putikan ang mga mabibigat na sasakyan. Nanghihina ang mga kabayo. Mabagal ang usad ng mga hanay, walang pahinga habang patuloy ang pagputok ng kalaban. Wala nang sapat na oras upang magtayo ng panibagong depensa. Lampas na sa kakayahan ng himpapawid ng Reich. Kontrolado ng mga eskadron ng Sobyet ang kalangitan. Inaatake nila ang mga tawiran, tren, rutang panustos at mga unit na umatras. Walang proteksyon ang mga puwersa ng Axis. Maraming grupo ang hindi na nagawang magtipon at natalo sa mismong labanan. Humina ang komunikasyon. Nahuhuli o nawawala ang mga mensahe.
Napupunta sa kamay ng kalaban ang ilang utos. Kadalasang walang ideya ang mga lokal na komandante sa pangkalahatang sitwasyon. Sa maraming sektor, umaatras ang mga sundalo nang hindi alam na iniwan na sila ng mga kalapit na unit. Lalong lumalala ang kawalan ng koordinasyon. Sa rehiyon ng Cherkasy, lalo pang naging kritikal ang sitwasyon. Gumuho ang depensa matapos ang 5 araw ng labanan. Nasira ang mga rutang tagapag-ugnay. Nasa likod na ng mga linya ang kalaban bago pa man napagtanto ng ilang grupo na lagpas na sila sa harapan. Gumagalaw ang mga pormasyon ng walang direksyon, iniiwasan na maipit. Mahirap ang pag-usad sa lupaing puno ng putik at mga guho. Laging may kaguluhan. Iniwan o winasak ang kagamitang pandigma. Naiwang walang gasolina ang mga tangke, pinasabog upang hindi maagaw. Sinirang mga kanyon. Sinunog ang mga bala. Pinuputol ang mga riles. Ginigiba ang mga tulay. Anumang hindi madadala, winawasak. Patuloy na gumagalaw ang mga pagod na unit. Natutulog sila sa gilid ng mga daan, kumakain ng nagyalong tinapay, umiinom mula sa mga baha o ulan. Ang mga sugatan ay kinakarga sa pansamantalang mga paanan o iniiwan na lamang. Hindi kayang saluhin ng mga mediko ang dami ng sugatan. Ginagawa ang gamutan sa bukas na lugar, walang proteksyon, gamit ang payak na paraan. Sa huling mga linggo ng Oktubre, nagsimulang bumagsak ang niebe. Nagyelo ang putik. Nawala sa ilalim ng puti ang mga kalsada. Binabakbak ng hangin ang balat. Upang magpainit, sinusunog ng mga sundalo ang sirang kasuotan, basang kahoy, maging mga trapal. Iniiwan ang mga piyesa ng artilyeriya dahil nagyayelo ang mga mekanismo. Ang tanging layunin ay makausad. Samantala, pinatatag ng pulang hukbo ang kanilang mga posisyon matapos ang pagtawid. Nagtayo sila ng mga pantalan at muling inayos ang mga batalyon upang makausad patungong Kiev. Winasak ang mga pinalayang bayan, walang tao sa mga kalsada. Sa maraming nayon wala nang natirang buhay. Giba ang mga infrastruktura. Wasak ang mga istasyon ng tren, bumagsak ang mga paaralan, minarkahan ng operasyon sa Dnieper ang isang mahalagang paglipat. Mula sa puntong iyon, nasa kamay ng mga Sobyet ang inisyatiba. Ang kalabang hukbo, pinahina at patuloy ang pag-atras ay hindi na muling nakapagtayo ng matatag na linya sa lupaing Ukraino. Ang mga tangkang pigilan ang paglusob ay pansamantala lamang at nabigo. Para sa mga nasa harapan, ang pag-atras ay hindi isang estratehikong galaw. Isa itong laban para mabuhay. Lumalakad sila ng maraming araw, may balat na sunog ng hangin. Hindi alam kung aabot sa likuran. May 3 na namatay habang naglalakad. Ang iba ay tinamaan ng bala. Marami ang naglaho sa gitna ng niyebe. Walang pagkakakilanlan, walang libing. Ang pagkubkob ng Odessa, pagtatanggol sa baybayin at paglikas sa ilalim ng apoy. 5 araw ng Agosto ng 1941, ang mga tropa ng Axis, pinangunahan ng mga unit ng Romania sa ilalim ng pamumuno ni Marshal Ion Antonescu at sinusuportahan ng Wehrmacht ay nagsimula ng pag-ikot sa lupa ng lungsod ng Odessa sa katimugang bahagi ng Ukraine. Ang lungsod ay isa sa mga pangunahing base ng Black Sea Fleet at isang mahalagang sentro ng lohistika para sa pagtatanggol ng Sobyet sa timog kanlurang bahagi. Ang opensiba ay nagmarka ng simula ng isang siege na magtatagal ng 73 araw at naging isa sa mga unang malakihang depensa ng lungsod sa silangang harapan. Ang mga gwarnisyong Sobyet na inayos sa ilalim ng mando ng depensa ng Odessa ay binubuo ng humigit kumulang 80,000 sundalo. Karamihan ay mga tropa ng Navy, unit mula sa Red Army at mga milisyang manggagawa. Ang depensa ay inayos sa mga concentric na linya sa paligid ng lungsod gamit ang mga trench, mga pugad ng machine gun, mga posisyon ng anti-tanke, mga mina at mga improbisadong hadlang. Ang paghahanda ng teritoryo ay nagsimula ng mga linggo bago, ngunit ito ay limitado sa harap ng laki ng pag-atake. Ang mga tropa ng Romania, pinalakas ng mga unit ng Aleman, ay nagsimula ng kanilang paglusob mula sa hilagang kanluran.
Sa unang mga araw, nagtagumpay silang sakupin ang ilang mga baryo sa gilid at putulin ng ilang bahagi ng mga daang riles patungo sa loob ng bansa. Ang artilyeriya ng kaaway ay nagsimulang bombahin ang mga posisyon ng depensa. Ang lungsod ay tinamaan ng tuloy-tuloy na apoy. Ang mga panlabas na barangay ay nagsimulang i-evacuate. Ang mga mahahalagang industriya ay sinadyang sirain upang maiwasan ang kanilang pagkakasakop. Ang Grid Army ay tumugon sa isang depensang malalim. Ang mga unit mula sa Itim Dagat Fleet ay nagbombard mula sa dagat ng mga posisyon ng kaaway. Ang pambansang himpapawid ng Sobyet, bagamat limitado, ay nagsagawa ng mga pag-atake sa mga kolum ng mga supply at mga baterya ng artilyeriya. Ang mga tropa ng depensa ay gumagamit ng mga dobleng trench, mga tunnel sa ilalim ng lupa at mga rotating na posisyon upang maiwasan ang pagiging napag-iiwanan ng tuloy-tuloy na presyon. Ang depensa ay kinabibilangan ng mga kababaihan, kabataan at mga voluntaryong manggagawa na armado ng mga rifle at granadang pangkamay. Ang mga pagtatangka ng kaaway na magsagawa ng direktang pagsalakay ay naging magastos. Pinabagal ng lungsod na depensa ang kanilang pag-usad. Ang mga bahay ay ipinagtanggol ng palapag palagi. Ang mga bakuran ay naging mga lugar ng pagpapaputok. Ang mga bintana ay tinakpan upang gawing mga punto ng sunog. Ang mga kanal ay ginamit bilang mga ruta ng paggalaw ng depensa. Ang mga sundalong Sobyet ay gumalaw sa mga bubong, basement at makikitid na daanan. Sa buong buwan ng Agosto, tinanggap ng lungsod ang mga pag-atake mula sa 3 direksyon. Ang linya ng depensa ay naging mas makitid. Nawala ang supply ng tubig, ang kuryente ay nawala ng silbi. Ang mga ospital ay patuloy na gumagana sa ilalim ng pambobomba. Ang komunikasyon ay isinasagawa gamit ang mga mensahero. Ang mga eroplano ng kaaway ay nagbato ng mga polyeto na may mga utos ng pagsuko. Ang tugon ng mga Sobyet ay ang pagpapalakas ng kanilang paglaban. Sinimulan ng pamunuan ng Sobyet ang pagpaplano ng posibleng evakwasyon. Ang lungsod ay bahagyang napalibutan, ngunit ang dagat ay nanatiling bukas. Tiniyak ng puwersang pandagat ng Itim na Dagat ang 100,000 para sa pagtakas. Nag-set up ng mga punto ng pagsakay at plano para sa organisadong pag-urong, bagaman ang impormasyon tungkol dito ay pinanatili sa lihim upang hindi masira ang moral ng mga sundalo. Sa pagtatapos ng Setyembre, naging hindi kayang tiisin ang sitwasyon. Nakapasok na ang kaaway sa mga panlabas na linya at nakipaglaban na sa mga tabing lungsod, nang hihina ang mga bala. Minsan ang mga reserbang pagkain ay halos wala na. Ang mga unit ay labis na napinsala. Marami sa mga mandirigma ay hindi nakatulog ng higit sa 2 oras sa isang araw sa loob ng mga linggo. Ang mga patay ay dumarami sa mga kalsada. Ang mga bahay ay nasusunog. Ang mga sibilyan ay nagsisilbing tago sa mga bodega o nag-aalok ng suporta bilang logistikong tauhan. Noong unang araw ng Oktubre, nagsimula ang ebakwasyon. Ang mga unit ay nag-urong patungong daungan sa isang organisadong paraan. Ang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng dilim at may takip mula sa pandagat na artillery. Libu-libong sundalo ang isinakay sa mga barkong pandigma, mga destroyer at mga transportasyon. Ang bawat barko ay nagsimulang maglayag ng puno sa kapasidad nito. Wala nang puwang para sa mga gamit. Tanging armas at mga bala lamang ang pinapayagan. Napansin ng kaaway ang pag-urong at pinabilis ang kanilang pag-usad. Ang putok sa daungan ay tumaas. Ilang mga barko ang tinamaan. Ang ilan sa mga sundalo ay namatay bago makasakay. Ang iba ay naiwan sa lupa nang walang pagkakataon na makalabas. Sa kabuuan, higit sa 80,000 tao ang na-evacuate sa loob ng 5 araw, kasama na ang mga buong unit, mga medikal na tauhan at mga militar na record. Ang lungsod ay nasakop noong ika-16 ng Oktubre. Ang mga posisyon ng depensa ay walang laman. Ang mga kalsada ay puno ng mga guho. Ang usok ay bumalot sa kalangitan. Walang seremonya ng pagsuko. Tanging katahimikan at guho lamang ang naroroon. Tinanggap ng kaaway ang kontrol ng walang huling labanan.
Ang mga labi ng depensa ay inaral, ngunit hindi nila maintindihan kung paano ito nakatagal ng ganoon katagal na may kaunting mga kagamitan. Ang pagkubkob sa Odessa ay isang taktikal na tagumpay para sa mga puwersa ng Axis, ngunit isang pagpapakita ng organisadong paglaban mula sa Hukbong Pula. Ang ebakwasyon sa ilalim ng sunog ay naging isa sa mga pinakamatagumpay na operasyon pandagat sa Silangang Prente. Ang lungsod ay nawasak, ngunit ang mga pangunahing tagapagtanggol nito ay nakaligtas upang makipaglaban pa sa iba pang mga prente. Ang mga huling bilang ay nagsasabi ng higit sa 20,000 patay, mga 12,000 sugatan at isang ganap na nawasak na lungsod sa baybayin. Ang depensang pangbaybayin na isinagawa ng walang kalamangan sa bilang o sa himpapawid ay nagpaliban sa pag-usad ng kaaway sa timog ng Ukraine sa loob ng ilang buwan. Ang teritoryo ay isinuko, ngunit hindi ng walang paglaban. Ang mga guho ng Odessa ay naging saksi sa pagkubkob, apoy at pag-urong. Nang matapos ang digmaan, nagbago ang mga mapa, ngunit ang mga bakas sa lupa at alaala ay nanatiling buo. Ang Ukraine na tinahak ng mga prente, okupasyon at mga paghihiganti ay walang pahinga sa buong salungatan. Ginamit ito bilang isang estratehikong daanan, bilang isang lugar ng labanan, at bilang isang pilit na likuran. Milyong-milyong tao ang nabuhay sa ilalim ng mga utos ng iba sa pagitan ng mga evacuations, labanan, pagkubkob, at mga paghihiganti. Hindi kailanman sila ang nagpasya doon, ngunit ang mga kahihinatnan ay palaging bumagsak sa kanilang mga mamamayan. Ang mga hindi namatay sa apoy ay namatay sa sumunod na katahimikan nang walang paliwanag o pagkilala. Ang mga larangan ng digmaan ay naging mga bukirin muli, ngunit ang mga katawan na inilibing ng walang pangalan ay hindi gumalaw mula sa kanilang kinalalagyan. Hindi tulad ng ibang mga bansa, ang Ukraine ay nakaranas ng digmaan ng walang pahinga, mula sa unang araw hanggang sa huling araw na may mga prente na dumaan sa mga nayon, kagubatan, bundok, at mga lungsod. Ang tadhana na hinarap nito ay hindi lamang ng isang bansang inabuso, kundi ng isang lupang hati-hati, ginamit at isinakripisyo sa gitna ng isang digmaang hindi nito pinili.